Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Ito ka-coffee. Si Harry Roque na isang pugante na hanggang ngayon hindi pa rin po nagpapakita at pakalat-kalat dyan sa Vienna, Austria, nagagalit. Masama sa loob niya ang pagkamatay ni Cabral, ni Yusek Cabral, dyan po sa Baguio, dyan sa Tuba Benguet. Actually, maraming consequences eh. Maraming natuwa sa pagkamatay ni Cabral at marami din naman ang nalulungkot definitely dahil hindi na ito makakakanta. Si Cabral, asawa niya mismo nagsasabi ilang dekada nang dadaan yan sa DPWH. Si Cabral ang nagmamaniobra kung kanino ito ibibigay itong projects na to, itong pondo na to, magkano, ilang porsyento mapupunta kay congressman, ilang porsyento mapupunta kay senator. Kumbaga susi si Cabral dyan. Malaki yung kanyang papel. So yung mga congressman na involved dyan sa korupsyon, natutuwa na nawala si Cabral. Pero hindi pa dapat kayo magpakaligaya, no? Dahil nandiyan po yung mga records, nasa laptop niya, nasa cellphone niya, mga physical documents, may mga records yan si Cabral. Anyway, dito tayo kay Roque. Kasi halatang halata ito si Roque na, sir, mga kaalyado mo rin yung pinapatamaan mo. Kasi pilit nilang pinapalabas na si PBBM ang nagpaligpit dyan. Yan ang pinapalabas nila. Kasalanan ni PBBM yan. Pinatahimik daw po si Cabral. Bakit daw kinakailangan saktan? Roque, abogado ka, di ba? Malinaw na malinaw. Sinasabi ng DILG, yes, part of the government yan. Walang foul play na naganap. Nag-suicide, sorry for the term, nagpakabatay, nagpakatiwakal itong si Cabral. Tapos sasabihin mo, bakit kailangan pang saktan? At ang masaklap pa ha, talaga, si PBBM ang isisisihin ninyo, ang administrasyon ang sisisihin ninyo sa pagkawala ni Cabral, hindi ba yung mga taong nakinabang o posibleng nakinabang sa kanyang pagkawala? Remember, si Cabral, kinonfirm niya na 51 billion pesos yung pondo na napunta just alone ha sa distrito ni Pulong Duterte. 51 billion pesos sa loob lamang po ng 3 taon nung panahon ni Digong. Si Cabral ang may mga transactions kay Eric Yap na malapit na rin pong maaresto. Si Eric Yap, ewan ko kung nasa ibang bansa. Diba? Na pinagbili pala yung Ion Hotel na pala yan kung saan siya nag-check-in pag-aari niya at binili ni Eric Yap. Biruin mo, Yusek lang ng DPWH ha. May hotel oh. Pinagbili kay Eric Yap. So malinaw na involved sila sa korupsyon. Wala nang question dyan. Ang masaklap lang ngayon, pinapalabas nila na si PBBM o ang administrasyon, ang gobyerno, ang may kasalanan dito sa pagpaslang o pagkamatay kay Yusek Cabral na. Sana, iba ang sisihin nyo si Chis Escudero oh. Si Chis Escudero ang mastermind diyan sa mga insertions na yan sa budget ng Senado. Si Zaldico sa side ng House of Representatives, siya ang mastermind diyan sa mga insertions na yan. Si Pulong Duterte, kinonfirm ni Yusek Cabral na nabigyan niya ng 51 billion pesos sa loob lang ng 3 taon ng panahon ni Digong. Bakit hindi niyo yung sisihin? Bakit si PBBM ang sisisihin ninyo? Wala namang kaugnayan si PBBM dyan. Anyway, dito tayo sa sinasabi ni Harry Roque kasi nagkakalat na naman ito eh. Sunod lang naman, nagagalit po ako eh. Kasi, Nagagalit daw siya. alam nyo, si Yusek Cabral, sunod lang naman yan. Hindi kinakailangang saktan. Siya, alam naman niya na kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Pero wala po akong sinasabi, wala akong pinagpipitangan. Ang sinasabi ko, kayo ang mag-usga. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Yusek Cabral ngayong may aligasyon na merong 100 billion na insertion ng Marcos Jr., hindi lang ng 2025 national budget, kung hindi na rin yung 2026 national budget. Pero siyempre, marami pa rin mga nais siyang patahimikin. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yusek Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos,
Si Jose Cabral din ang nagkumpirma. Meron din 26 billion si Sandro Marcos. 26, So, 56. pinagkakabalan na lang, hindi yung kung nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente, kung hindi, ano ngayon yung mga proyekto ng mga anak-anakan na ghost or substandard or honest to goodness. Ang sinasabi ko lang naman, ako, miski 52 billion yung tipulong, ako'y nakadaan na doon sa coastal road ng Davao. At nakita ko talaga na parang naging first world ang Davao. Wow. In such a short period of time. Dahil sa mga Okay, infrastructure. wait lang. Ang mahaba na, 1 minute and 48. Anyway, isa-isahin natin. Let's qualify, no? Mga sinasabi ni Harry Roque. 1. Sunod-sunuran lang yan si Cabral sa presidente. Again, ilang taon na nga si Cabral na nandiyan dyan sa DPWH? 4 decades. Ilang taon na ba si PBBM? 3 taon pa lang siya sa administrasyon. Yung first 2 years, posible na sabihin natin, makonsider natin na nag-serve sa administrasyon ni PBBM si Cabral. Pero, kung sunod-sunuran si Cabral, ibig sabihin, panahon ni Digong, sunod-sunuran si Cabral. Harry Roque. Yan ang gusto mong palabasin. Sunod-sunuran lang yan sa presidente. Sino bang presidente sa mga nakalipas sa administrasyon? Si Digong. So kung ganyan yung argument ni Harry Roque, puppet pala si Cabral. Kinokontrol pala siya ng presidente that time. Puppeteer. Si Digong. Ano yun? So, wala rin siyang pinagbibintangan. Pero sa spill niya, sa bandang gitna, sinabi niya, yung Marcos Jr. administration. At pinagtatanggol niya pa, si Pulong Duterte. Ano sabi niya? Nakadaan na raw dyan siya sa coastal road at parang first world country. Sir, naikot mo ba ang Davao? For sure naikot mo. Sa tagal mo na, sa tanda mong yan, naikot mo na ang Davao. Ako naikot ko na din. 5 beses, 6 na beses o 7 beses na tayo nakapunta ng Davao. Hindi mukhang first world country. No offense sa mga taga Davao. Wala tayong masamang tinapay sa mga taga Davao. Ang dinidebunk natin, itong sinasabi ni Harry Roque na mala first world. Alam mo ibig sabihin ng mala first world? Europe. America. Ang mala first world, yung freeway mo, halos wala ka ng traffic. Kung may traffic man, umuusad. Punta ka ng Davao, sige. Maraming kalsada dyan, baku-bako. Hindi maayos ang urban planning. Mala first world pa yan, ha? At isa pa, infra project yan 52 billion daw, sinasabi ni Harry Roque. Flood control yung iba dyan. Bakit binabaha pa rin yung mga first world country? Harry Roque. Tapos sabi mo, wala kang gustong pagbintangan sa pagkamatay ni Cabral. Sinasabi mo nga na bakit kailangan pang saktan. So meron kang gustong tukuyin. Hindi mo sinasabi directly, si Marcos nagpatsugi dyan kay Cabral. Pero sinasabi mo itong Marcos administration. Kasi malaki daw ang insertions. Sino ba naggumawa ng insertions? Si PBBM ba gumawa ng mga insertions? Kongreso. Sino ang leader? Diyan sa mga insertions na yan sa BICAM. Hindi si Romualdez sa side ng House of Representatives. Si Zaldico ang umupo. At sa Senado, supposedly si Grace po yan. Pero nag-take over si Chis Escudero. Ang Finance Committee, si Grace po. Pero si Chis Escudero nag-take over. Sino yan? May kapag ka na dyan sa mga budget insertions na yan, Roque. Pinapahamak niya yung sarili niya. Sunod-sunuran pala sa presidente. Hindi sunod-sunuran siya kay Digong. Nakumpleto niya yung 6 na taon under Digong administration kung saan naging talamak itong korupsyon na to sa DPWH. Sunod-sunuran pala si Cabral. Bakit hindi nababanggit si Villar? Si Mark Villar, natatahimik lang. Ilang taon din yan dyan sa DPWH. Malaki-laking korupsyon din yan. Bakit nananahimik? Roque, bakit hindi mo maituro? Bakit si PBBM na 2 taon nga lang sila halos magkasama Tapos sunod-sunuran lang. Hindi dapat si Digong, hindi dapat si Pinoy. Kasi ilang dekada na yan dyan sa DPWH si Cabral huli ka dyan, isa pa. Nagagalit po ako kasi alam nyo, si Jose Cabral, sunod lang naman yan. Hindi kinakailangang saktan. Siya, alam naman niya na kung ito ay makapangyarihan. Bakit nag-conclude na siya dyan? It was not a question. Bakit nag-conclude na siya na bakit hindi kinakailangan saktan? Hindi pa tanong yan. That was a statement.
Bakit kailangan saktan? So pinapalabas niya sinaktan si Cabral. Taliwas yan sa lumalabas sa investigasyon ng pulisya ng DILG na hindi sinaktan yan. Kinitil niya yung sarili niya buhay base sa initial investigation. Bakit pinapalabas ni Roque na pinatahimik? Ano, para ibintang sa administrasyon, pinatahimik yung isang matibay na witness. Diba? Madumi talaga itong tao na to eh. Kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Pero wala po akong sinasabi, wala akong pinagbibintangan. Ang sinasabi ko, kayo ang mag-usga. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Yusek Cabral ngayong may aligasyon? O ayun, sinabi mo na. Sino makikinabang? O si Pulong. 51 to 52 billion pesos. Kinonfirm mismo ni Cabral yan. Si Chis Escudero. Ang mastermind sa budget insertion. Si Zaldico. Yan yung mga makikinabang. Bakit ayaw mo sabihin? Bakit tila nililihis mo sa administrasyon ni PBBM? Bakit tila gusto mong isisi lahat yan sa administrasyon ni PBBM? Eh kayo yan ang makikinabang dyan sa talamak na korupsyon na yan. Si Eric Yap, chairpersons ng Committee on Appropriations. Nang panahon ni Digong, nagpakayaman yan, napakaraming kumpanya, nagpakasasa sa salapi, si Eric Yap. In fact, yung transaction niya nila dyan sa hotel, ibig sabihin ganoon sila ni Cabral. Bakit hindi yun ang sisihin mo na malapit ng makulong? Bakit lahat isisisi nyo kay PBBM yan? Sa administrasyon ni PBBM. Just to remind you, Harry Roque, si PBBM lang ang naglakas ng loob na ibulgar itong talamak na korupsyon na ito na hindi nagawa ni Digong. Alam ni Digong yan, he recognized the intense, the extreme level of corruption dyan sa DPWH, pero anong ginawa niya? Hinayaan niya lang. Andiyan dyan si Cabral that time. Wala siyang ginawa dyan. Si PBBM lang. May concrete actions at may mga nakakulong na. Makukulong ba si Diskaya yan? Yang bilyonaryo trilyano na yan, si Sara Diskaya, makukulong ba yan? Kung hindi dahil kay PBBM? Hindi dahil sa political will ng weak leader na sinasabi ninyo? Definitely hindi. Hindi nyo napapansin yan. Nako, Roque, wag mo nang pilit ilihis si PBBM dyan sa pagkamatay ni Cabral. Hindi ka magsasucceed. Dahil malinaw na malinaw ang ebidensya at gising ang taong bayan. Alam ng taong bayan ang gusto nyong palabasin. Gusto nyong linisin ang mga sarili ninyo. Sige, komento po ang inyong opinion, mga reaksyon, mga gusto nyo po sabihin. Lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. TikTok, subscribe din po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin sa susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.